So, pagkatapos ng lahat ng ito, ay ipasok mo sa trabaho ang aking asawa. At ako, tutuparin ko yung hinihiling ni Elizabeth na bigyan ng trabaho. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Malacanang nagpaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng 3 Pilipinong binitay sa China. Kasabay nito ang utos si Pangulong Noynoy Aquino sa mga otoridad na resolbahin ang problema sa drug trafficking. Darito ang report ni Claire Delfin. The nation sympathizes with the families of the condemned, sharing their sense of looming loss. We sympathize with these families now. Their deaths are a vivid lesson in the tragic toll the drug trade takes on entire families. Lubos ang pagkikiramay ng palasyo sa pamilya ni Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Ginawa raw ng gobyerno ang lahat para maipababa ang death sentence ng 3. Pero sa huli, kailangan pa rin daw respetuhin ang batas ng China kahit pataliwas ang posisyon ng Pilipinas sa issue ng death penalty. Nataon daw na nasa private meeting si Pangulong Aquino kasama ang ilang miyembro ng gabinete at ilang opisyal ng CBCP nang matanggap ni Pinoy ang balita sa execution ng 3. So all of us moved from the guest house to the palace, chapel in the palace. So we prayed for a few minutes for the souls of the 3 Filipinos. It was a sober moment. Ang pangako ng palasyo, gagawin ang lahat para matuldukan na raw ang paggamit sa mga Pinoy bilang sacrificial pawn sa kalakalan ng iligal na droga. Mas paiigtingin din daw ang ugnayang Pilipinas at China nang sa gayon hindi na madagdagan ang listahan ng mga Pilipinong nasa death row dahil sa droga. Has made it clear to the NBI, to our police enforcement agencies to ensure that we prevent the same thing from happening again. Naisampa na ng NBI sa DOJ ang kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act at RA 8042 o Migrant Workers Act laban kay Tita Kakayan ang nagpadala umano ng droga kay Ordinaryo. Magsasagawa pa ng preliminary investigation sa kaso. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Panalangin para kina Elizabeth Batain, Ramon Credo at Sally Ordinario Villanueva inalay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Daan-daan ang dumalo sa isang misa na idinao sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health sa Baclaran. Umaasa mga nakilahok sa misa na makakahanap ng pag-asa ang pamilya sa gitna ng pinagdaraan ng pagsubok. Sa Legazpi City, Albay naman, nag-alay ng panalangin ng ilang militanteng grupo sa harap ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Office. At sa Kidapawan City sa North Cotabato, libo-libong kababaihan din ang nanalangin para sa 3 Pilipinong binitay sa China. Makakausap po natin si DSWD Secretary Dinky Soliman ngayong umaga. Secretary Soliman, good morning po. Magandang umaga naman sa iyo, Igan, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Doon po sa mga naiwan, naulila ni Sally Villanueva, Ramon Credo, at itong si Elizabeth Batain, ano po yung pwedeng tulong na maibigay ng DSWD lalo't nagbigay na rin po ng pangako mismo ang Pangulo rito? Opo, unang-una, tuloy-tuloy po yung binibigay naming grief counseling. Opo, ay mahalaga yan, oo. Opo, kahapon ho, at nung isang araw, tuloy nagka 24 hours po na nakasama ang social worker sa 4 na lugar, yung sa Isabela, dito sa NCR, para sa pamilyang Ordinaryo, at si Credo, at si Batain, ganun din. Opo. Ngayon, itutuloy-tuloy ho yun. Pangalawa, kung handa ng pag-usapan, dahil siyempre meron pang pagkaroon ng wake, ng burol and all of that. Pagkatapos po nun, kung handa na po sila, pag-uusapan nga po yung tulong sa usapin ng edukasyon, sapagkat maliwanag nga po yung sinabi ng Pangulo na sisiguraduhin po na yung pangangailangan sa edukasyon ay matutugunan at mga naiwang mga anak ay mapag-aral po hanggang kolehiyo. At kung kakailanganin, kung may usapin naman ng dagdag tulong sa hanap buhay, pag-uusapan din po kung anong financial assistance ang maibibigay na angkop at ayon sa kanilang nakikitang kagustuhan nila at kakayahan nila. So dalawa yung direksyon natin, no? Edukasyon, trabaho. Pero siyempre, pangunahin dito yung maibisan muna yung kanila pong pangungulila dito, no?
Tama Igan. Kasi sa ngayon, talagang yun muna ang pinakamahalagang matugunan dahil lalong-lalo na sa mga bata. Concerned si Pangulong Aquino sa kalalagayan ng mga bata at yung kinabukasan nila. Kaya yung aming mga social workers nag-a-appeal din sa media noong isang araw at kahapon. Oo nga po, na wag munang ma-interviewin, ano? Oo, kasi para nating lalong pinatitindi yung trauma dahil alam nga nilang nawalan sila ng mahal sa buhay at sa isang paraan na di pangkaraniwan. Okay. Nangyari na po ang nangyari, Secretary, pero ang ugat nito laging sinasabi nila kapit nga sa patalim, kahirapan. Doon sa mga regional offices natin, meron ba kayong parang instruction sa kanila, yung mga regional directors ng DSWD na tumulong naman na sa edukasyon? Kasi ang biktima lagi dito, yung walang trabaho, madali silang makinang doon sa laki ng halaga kapalit ng pagiging drug mule, Secretary. Oo, Igan, kasama namin dyan ang Interagency Council Against Trafficking, no? Kasama kayo, oo. Oo, ang chair po niyan ay ang Secretary ng DOJ, si Secretary De Lima, at kami nga po yung co-chair, honorary chair si Vice President Pinay. Opo. So, yung aming effort ngayon dyan ay talagang pag-ibayuhin yung impormasyon at sabi mo nga edukasyon. Sa amin po, bahagi yan ng family development sessions ng mga aming tinutulungan sa pamamagitan ng Pantawid Pamilya kasi yan po ay every month ginagawa. So, aming ipinapasok yan. At ngayon, mukhang kailangang may kampanya kami na patindihin pa yung impormasyon na wag lang basta sasama, wag basta maniwala hanggang hindi magpapakita ng dokumento at maliwanag na ebidensya at tanungin po sa POEA sa mga pinapangakong mga trabaho o klase ng gawain nila at maging leksyon ho sana itong claim kasi na hindi naman talaga alam nung ilang mga nasawi na usisain mabuti kung ano nga ba yung papasukan nilang trabaho. Okay. Secretary, good morning. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Igan. Magandang umaga po sa ating lahat. DSWD Secretary Dinky Soliman. Si Vice President at Presidential Advisor for OFW Concerns, Jejo Marbinay, ang nagkumpirmang binitay sa pamamagitan ng lethal injection ang 3 nating kababayan sa China. Bago ang pagturok ng lason kina Sally Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain, nakapiling pa nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kwento ng kanilang mga huling sandali sa report na ito. Sa bilangguang ito sa Shenzhen, China, binasahan ng death sentence si Elizabeth Batain. Sa kwento ng ating Consul General sa Guangzhou na si Joselito Jimeno, kalmado raw noon si Elizabeth. Tiniyak daw ni Jimeno kay Elizabeth na tutulungan nila ang kanyang anak. Sa Xiamen naman, magkasunod na binasahan ng sentensya sina Ramon Credo at Sally Villanueva. Bago nito, nakapiling muna nila ang kani-kanilang pamilya. Kwento ng ama at kapatid ni Sally, wala raw itong kaalam-alam na ipapataw na sa kanya ang parusang kamatayan. Umiiyak po yung aming anak. At bakit daw po biglang andun daw po kami na pamilya niya. Ang tanong po sa amin, bakit mamamatay na ba ako? Bakit mamamatay na ba ako? At bakit bigla-bigla kayong nandito sa anak ko? Lakasan mo lang ang loob mo. Pero tinanggap na raw ni Sally ang kanyang kapalaran. Kasi nahabilin niya po sa amin yun yung bahay niya, tsaka yung 2 bata, yung pag-aaral. Kasi pangarap niya po talaga mapagtapos yung 2 anak niya. Itinon over na sa pamilya ang ilang gamit ni Sally, kabilang ang relo na ibinili nitong ibigay sa panganay niyang anak. Ang dala ng pamilya na cellphone at chicharon na paborito raw ni Sally, hindi pinayagang ipasok. Yung kahilingan namin na makausap man lang yung mga anak niya, hindi raw matutupad yun. Kasi ni isang dala ng mama ko, yung niloto niya, yung dala yung chicharon para sa ate ko, hindi raw pwedeng dalhin. Nakapagkumpisal pa raw si Sally sa paring kasama ng pamilya. Sabi niya, gusto ko lang po humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pero po,
sabi, pinaninindigan niya po talaga na nagtiwala lang siya. Tinuring niyang ina tong si Tita Karay. Matapos lang ng isang oras, pinalabas na ng kwarto ang pamilya ordinaryo. Nag-iiyakan po kami. Tapos sila, pinalalabas sa amin ng guard. Dinawakan na kami. Sabi ko ganyan. At mahal ko namin. Talagang hiniyakap ko pa siya. Nalikan ko, pinunasan ko yung luha niya. Sakit po talaga eh. Matapos daw basahan ng sentensya at eskortan papunta sa lethal injection room, lumingin pang muli si Sally, huling sulyap sa kanyang pamilya. Bandang 10:40, binitay na sina Credo at Villanueva at matapos ang 18 minuto, na-execute na rin si Batain. Anong oras Bago mag-alas 12 ng tanghali, unang kinumpirma ni Vice President George Marbinay sa GMA News TV ang malungkot na balita. Mga kababayan, malungkot na araw. Patay na po yung tatlong kababayan natin. At pagsasalan po natin sila. Sa Department of Foreign Affairs,